Alright, so tayo po ay papatuloy sa ating pag-aaral. Tayo po muna ay sumaglit sa panalangin. Okay, just wait lang po. Right, okay. Tayo po sumaglit sa panalangin. Dear Father, salamat po sa gabing ito. Salamat sa praises, thanksgiving din ng mga kapatiran. Thank you at sinasamahan niyo po kami even sa mga ministries na matagal na panahon ng iba ay nawala po ito, uminto, pero ngayon po ay nakababalik. Dalayan ko po yung faithfulness. Tulungan niyo po kami na maging faithful din kami sa mga commitments po na ito. Also, Father, help us to prioritize the things of God. Makita namin yung value nito over the things of this world, over temporal things. Salamat. At kayo po ang mag-bless, maging sa pag-aaral namin ngayong gabi. Kayo po patuloy magbigay ng understanding. In Christ's name we pray. Amen and amen. Okay, so let's continue our study on this book. Then, nasaan na tayo? Okay, chapter 14 na po tayo mga kapatid. Okay, pero balik tayo dito. Nakita natin last week, last week, sa chapter 13, Acts chapter 13, okay. So, nagtapos tayo mga kapatid sa Iconium. Kaya nagtapos tayo dyan sa Iconium. Sa verse number 51, but they shook off the dust of their feet against them and came unto Iconium. And the disciples were filled with joy and with the Holy Ghost. So, doon tayo nagtapos. So, we will pick up on chapter 14. Okay, so here. Dito na tayo sa chapter 14 mga kapatid. Okay, so, pumunta sila na Iconium, sila Paul and Barnabas came to Iconium, and a great multitude both of the Jews and also of the Greeks believed. So, may kita natin yan sa verse number 1, that they went, so it came to pass in Iconium, that they went both together into the synagogue of the Jews, and so spake, that a great multitude both of the Jews and also of the Greeks believed. So, pagpunta nila dun sa Iconium, okay, para magmarka lang sa ating isipan. Pagpunta nila ng Iconium, mga kapatid, dito yung Iconium. Okay, so, sa Pisidia, magkakadikit lang yung mga area na yan. Magkakadikit lang sila. So, dyan nagpunta si Paul sa Iconium. Pagdating nila dyan, verse number 1, that they went both together into the synagogue of the Jews, and so spake. So, na-discuss ko po sa inyo yung manner ni Paul. Nakapag pupunta siya sa isang lugar, particularly on his missionary journeys, as much as possible, ang una niyang pinupuntahan ay synagogue. Synagogue of the Jews. Dahil, in the first place, nandun na yung mga tao na naniniwala na sa Diyos. Okay? They already believe in God. They already know the God of the Bible. Kilala na nila. Ngayon, ang pinepresenta lang ni Paul that this God sent His Son. Na pinadala na ng Diyos na ito ang kanyang anak. Okay? So, balik tayo doon. Nasa Iconium tayo. Alright? So, they abode there long time, speaking boldly in the Lord, which gave testimony unto the word of His grace, and granted signs and wonders to be done by their hands. So, makita nyo yon verse number 3. Verse number 3 na po yung binabasa po natin, na habang nandoon po sila, bro, pakibawasan mo ng sound, medyo feedback. So, habang nandoon po sila, verse number 3, may kita nyo po dito yung boldness nila sa pangangaral nila sa Panginoon, and also gave testimony unto the word of His grace. Why? Granted signs and wonders to be done by their hands. Again, mga kapatid, we are still in the book of Acts. Okay? Ang maintindihan mo sa book of Acts, kahit si Paul na yung nagpipreach doon, simula chapter 9 or chapter 13, ang makikita po natin sa book of Acts, it's to the Jew first. Inaabot pa rin ng Diyos yung mga Hudyo. So, the Jew require a sign. So, kailangan nila ng sign, and Paul, as also an apostle of Jesus Christ, kailangan ma-prove yung apostleship niya, at napoprove din yun by the use of signs. Kaya kahit siya, meron po napapamalas na signs sa kanila. Okay, but their rejection, mabasa natin dito, no? But their rejection, yung pagre-reject, yung pagtanggi ng bansang Israel will just prove that even a greater sign
Ano kaya yung greater sign na yun? Do you know what is the greater sign? In Matthew 12:31? Okay, buksan natin. There is a greater sign na nakalagay sa Matthew 12:31 which, even though ginawa na at napakita na dito sa kanila, hindi rin pa rin nila papaniwalaan. Oh. Okay. Sorry. Number ano pala? Aha. Okay, hindi pala yung 31, pero Matthew 12, tama naman. Verse number 38 muna. 38. Then certain of the scribes and of the Pharisees answered, saying, Master, we would see a sign from thee. So sabi ng mga Pariseo, Masters, kay Jesus Christ, kausap nila, we would see a sign from thee. Verse number 39. But he answered and said unto them, An evil and adulterous generation seeketh after a sign. So kinokondem sila ng Panginoong Yesus na naghahanap sila ng senyales. Okay? Sabi nila, an evil and adulterous generation seeketh for a sign, and there shall no sign be given to it but the sign of the prophet Jonas. Ano ba yung sign ni Jonah? Verse number 40. For as Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. The men of Nineveh, okay, shall rise in judgment with this generation and shall condemn it because they repented of the preaching of Jonas, and behold, a greater than Jonas is here. Do you believe, kayo po, naniwala ba kayo na si Jonah nung kinain ng balyena o nilunok na namatay siya? 3 days and 3 nights kang nilunok. Andun ka sa balyena. At kung babasahin natin yung Book of Jonah, may mga record o may mga nasabi siya doon that he was under, punta nga siyang impyerno eh. Okay? So si Jonah. Now, sabi ni Jesus Christ sa kanila, walang sign na ibigay sa inyo kundi yung sign ni Jonah. Mga kapatid, ginawa na yun ni Kristo. Namatay na siya ng 3 days and 3 nights and rose again the 3rd day. At bumangon na 3 araw. Yet, itong mga Jew, they would still not believe even though He rose from the dead. Kahit pa bumangon siya mula sa mga patay, they would not still believe His preaching sapagkat they have an unbelieving heart. So yun lang yung katotohanan po doon mga kapatid. Okay, so tuloy tayo. Okay, bago yung verse 5 to 6, makikita nyo sa verse number 2 na merong unbelieving Jews that stirred up the Gentiles and made their minds evil affected against the brethren. And verse number 4, the multitude of the city was divided. So nahati, part held with the Jews and part with the Gentiles. Ngayon, pagdating ng verse number 5 and 6, may assault na nangyari, made both of the Gentiles and also of the Jews with their rulers to use them despitefully and to stone them. So may plano na batuhin sila. Okay? At hindi lang yung basta bato na namamato ng bubong, yung pamamato po dyan mga kapatid, stone to death. Kaya yan yung ginagawa sa Old Testament. Now, verse number 6, nalaman nila Paul yun, they were aware of it. So, ngayon, parang sinasabi natin, aware tayo. O dito, walang So, they were aware of it and fled into Lystra and Derbe, cities of Lycaonia, and unto the region that lieth round about. Okay. So, ang daming binanggit na lugar doon. Sa slide, ano na ako, 27. Okay. So, galing doon, mga kapatid, okay, ganito kasi yun eh. Nagsimula itong journey na to dito sa Antioch. Okay, punta doon, Salamis, Paphos, Perga, then Antioch of Pisidia, then Iconium, then punta ng Lystra and Derbe. Okay, ito na yon. Cities of Lycaonia, sinasabi niya sa verse number 6, Lystra and Derbe, cities of Lycaonia, and unto the region that lieth round about. So, nandyan na sila, Paul. Pumunta na sila dyan sa area na yan, mga kapatid. Okay, balik tayo sa ating slides. Alright. Okay. So, ba't Acts 9 to? Balik tayo ulit. Acts 14 tayo. Yan. So, pumunta na sila, mga kapatid. Umalis sila doon for a plot. Dahil mayroong plot na gusto silang pagbabatuhin para mamatay. Hey, grabe no. Yung time ni Paul talagang sa ministry, talagang buwisan ng buhay, ano? Buwisan ng buhay. Okay.
Now, in verse 7, patuloy sila. And there, they preach the gospel. One thing to note about the Apostle Paul and his ministry. Kung saan man po siya naroroon, anumang bayan ang kanyang mapuntahan, sigurado, tiyak, mangangaral sila doon. Okay? Anywhere he went, kumbaga, hindi, kahit hostile Ibig sabihin, kahit mapanganib, kahit merong balaki doon sa daan, kahit mahirap yung mga tao pag-preachan, mangangaral pa rin siya. Mapipreach pa rin siya. Now, pagdating niya sa Lystra, mga kapatid, okay, para lang maliwanag ulit, okay, dito ulit. Dito po, banda dyan, dito sa lugar na yan, sa Lystra. By the way, pag tinignan niyo po ito sa mapa ngayon, buo yan, Turkey yan. Turkey. Yung bansang Turkey ngayon. So, nandyan siya, sa Lystra. Ano nangyari dyan, preacher? Okay, verse number 8 na po tayo. Verse number 8, what happened there? Verse number 8, sa Lystra, merong impotent in his feet, being a cripple from his mother's womb. If you will remember, there was a similar miracle na kinandak si Peter doon sa beautiful gate sa temple sa Jerusalem. Meron din doon, simula kapanganakan niya, hindi siya makalakad. But his feet received strength. So nakalakad po yun. Ngayon, si Paul, being an apostle, pumunta sila sa Lystra and may nakita siya na impotent in his feet. Nasa verse 8 na po ako, kung nagtataka kayo Acts 14:8. Being a cripple from his mother's womb who never had walked. So never one time sa kanyang buhay na siya po ay nakalakad. Okay? Imagine mo lang kung ano itsura ng paa niya. Hindi siya yung kagaya natin, pagkat tayo, yung muscle nito, naka-ready sa panglakad. Yung hindi nakalakad simula nung bata. Okay? Ganun po yung sitwasyon niya. The same heard Paul speak. Verse number 9. Narinig na nagsasalita siya, who steadfastly beholding him and perceiving that he had faith to be healed. Nakita ni Paul May pananampalataya to na mapagaling. Verse number 10. Said with a loud voice, stand upright on thy feet. And he leaped and walked. So lumakad, mga kapatid. Hindi lang basta lumakad, ay leap. Parang mag-i-skip ka Hindi naman siya talon, hindi naman jump yun, leaping. Okay? So, naka-leap siya, saka naka-walk siya. Verse number 11, ang problema mo, ito. Brad, anong problema niya? And when the people saw, nasaan siyang lugar ulit? Nasaan tayo? Lystra. Okay, ito yung lugar Ang problema natin, mga kapatid, ang lugar na yan, hindi naman ang Diyos ng Biblia ang Diyos nila. Ang Diyos nila, mga Diyos-Diyosan. So, nung nakita nila yung milagro na naganap, na yung isang lalaki na ito, na simula bata siya, hindi siya makalakad, at napagaling at napalakad, verse number 11, the gods, sabi nila, are come down to us in the likeness of men. At ang pagkakaalam nila, verse number 12, tinawag nila si Barnabas na Jupiter and Paul Mercurius. Sino yung preacher? Okay, si Jupiter, yan si Zeus. Si Mercurius, yan si Mercury. Okay, kaya nga Mercury Drugstore, kita nyo? Okay, so mga Greek gods yan. So yun yung tawag nila, mga kapatid, doon. Akala kasi nila, yung mga Diyos daw ay bumaba sa kanilang harapan. Okay, verse number 13. Then the priest of Jupiter, grabe, meron pang sariling priest, which was before their sin. By the way, kaya po, dalawa lang yan, Roman name, saka Greek name ng mga Diyos. Kaya po yung mga planeta, may mga corresponding goddess yon. Kasi sa Greek mythology, meron talagang sumasamba ng mga planets. Yung Venus, meron yun. May corresponding yun. Mars, meron din si Ares yun. Okay? So, si Jupiter, siya si Zeus. So, verse number 13, then the priest of Jupiter, which was before their city, brought oxen and garlands unto the gates. So, mag-worship sila. Bakit? Kasi nga, binisita sila ng Diyos nila Kala nila si Paul saka si Barnabas yung Diyos nila.
and would have done sacrifice with the people. So si Paul, ano gagawin niya? Siyempre, mababagabag ka bilang minister of God at alam niya yung truth. Alangan namang sabihin niya, glory to God, pista. Hindi. Okay, may ginawa siya. So, in verse 14 to 18, ito yung sinabi niya sa kanila. Ito po yung example kung papaano pinepresent ni Paul yung gospel sa mga idolatrous heathen. Ito yung sinasabi niya sa kanila. Kasi hindi naman Hudyo itong mga to eh. Diba, last time po may example tayo kung paano siya nangaral sa mga Jew nung nasa synagogue. Ito, hindi. Kasi mga heathen to, mga pagano tong mga to eh. Isipin mo, sumasamba nga, may priest pa nga sila eh. May pare pa sila para kay Zeus. Imagine kung talagang sumasamba sila sa Diyos-Diyosan. Now, anong sinabi ni Paul? Verse 14. Which when the apostles Barnabas and Paul heard of, they rent their clothes and run in among the people crying out and saying, Sirs, why do you these things? Ba't nyo ginagawa yan? Sabi niya. We also are men of like passions with you. Ibig sabihin lang niya, parehas lang tayong tao. And preach unto you that ye should turn from these vanities unto the living God, which made heaven and earth and the sea, and all things that are therein, who in times past suffered all nations to walk in their own ways, na may time na ang Diyos hinayaan lang na yung mga bansa ay lumakad sa mga sarili nilang pamamaraan, sarili nilang mga daan. Nevertheless, verse 17, He left not Himself without witness, in that He did good, and gave us rain from heaven and fruitful seasons, filling our hearts with food and gladness, and with the sayings, scarce restrained they the people that they had not done sacrifice unto them. Imagine kung paano nag-share si Paul sa kanila. Diba? Kaya tama lang, pag nag-share, pinupunta mo talaga sa creation. Kasi kailangan malaman ng mga tao na yon na may Diyos na lumikha sa ating lahat. Nakita niyo paano niya pinresent? Verse number 15. The living God which made heaven and earth and the sea and all things that are therein. Doon inumpisahan ni Paul, di ba? Pero verse number 18, and with the saying, scarce restrained they the people that they had not done sacrifice unto them. Di nila mapigilan. Di nila mapigilan. Bakit? Yun yung custom nila eh. Custombre nila eh. Yun yung mga ginagawa nila. Now, diretso po tayo. Sa verse number 19, kaya tumakas si Paul dun sa isang lugar kanina kasi nga may plano silang pabatuhin, di ba? May plano na batuhin talaga sila. Ngayon, yung mga tao na yun, verse number 19, and there came thither certain Jews from Antioch and Iconium, who persuaded the people, and having stoned Paul, drew him out of the city, supposing he had been dead. Grabe talaga, no? Imagine to mga tao na to, sobrang galit nila at sama talaga ng pag-iisip nila. Na umalis na yung tao doon, umalis na eh. Umalis na sila Paul doon eh. Hinabol pa. Pinuntahan, sinadya pa talaga, Brad. Parang pumunta ka na ng Lipa, pinuntahan ka rin doon. Nagtago ka na nga eh. Ibig sabihin, kaya lumipat ka na nga eh. Pinuntahan pa. At doon na siya inabutan. Binato talaga siya hanggang mamatay siya doon. Ngayon ang alam nila, patay na siya. Supposing that he had been dead. Yun naman na talaga kaya nga nila binato eh, para masabing patay siya eh. Okay? So yun na yung sitwasyon. Kaya lang mga kapatid, the disciples, when they stood round about him, imagine mo, no? Si Apostle Paul, nag-preach siya, tapos itong mga tao na to na umahabol, biglang dumating, tas ng gulo. Ang gulo, talagang nagpulasa na siguro yung mga pinapreachan niya o anong mga sitwasyon nun. Tapos iniwan siyang duguan. Kasi binato siya hanggang mamatay. So yung mga disipulo siguro, huwag muna tayo makigulo dyan. Paul, sige lang. Binabato ka nila, pray lang kami dito. So, yun na. Natapos na. Natapos na yung kumusyon. Tingnan nila, paglapit nila kay Paul, gulat siguro sila bumangon. Paglapit nila, verse number 20, as the disciples stood round about him. Siyempre, siguro mag-start na silang umiyak, no? Paul!
Diba? Siguro nag-start na sila umiyak. Pero hindi po mga kapatid. Verse number 20. He rose up. At pagtayo niya, parang pinagpag niya lang siguro yung mga sugat niya. Isipin mo naman. Ang mga Hudyo, pag namato yan mga kapatid, ang bato po niyan, hindi ganito. Hindi ganyan kalaking bato. Bato. Na kapag binato ka nun sa ulo, ay talagang kung hindi bukol, sugat. At kung hindi sugat, malalim na bukol at malaking bukol. Talagang malaki po yun. Kasi nga gusto talagang patayin yung tao. Isipin mo yung itsura niya, di ba? Siguro, talagang sugat-sugat pa siya. Tapos pag-ikot nila lahat, biglang bangon siya. At biglang bangon siya, balik siya ulit sa city. Okay. He rose up and came into the city, and the next day he departed with Barnabas to Derbe. Ano sabi? Wala tong sugat na to. Alam niyo kung ano yung verse na makikita nyo dyan na pwede nyong... Kaya nga nasabi ni Paul yung ano eh, but none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my... Ano po yan? I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Imagine kung gaano ka-faithful yung tao na to, na kahit kagagaling niya lang sa mga pinagbabato sa kanya, kinabukasan, tara, move on na, next na bayan. Okay? Diba? Mga kapatid, dun pa lang, mahamon na tayo eh. Tama? Hindi naman tayo ngayon, di naman tayo nakaranas ng bumabato sa atin. Hinaharangan lang yung sasakyan natin dyan. Minsan. Diba? Pero wala yun. Hindi ka nga pinipisikal eh. Pero si Paul noon talagang physical injury. Damage to property, homicide, kapatid, ang kaso. Kinasuhan niya ba? Hindi. Ang ginawa niya, tuloy ang ministry. Tuloy ang pangangaral. Tuloy ang preaching of the Word of God. Amen? Oh, yan ang ating yan ang ating example, di ba? Yan ang ating apostle. Sa kung nalapag yun. Ayun, dito pala. Alright. Continue. Verse number 21 to 23. May kita natin dyan, they continued their work between Lystra, Iconium, and Antioch, confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith. At during that time, they also ordained elders. So, saang area yon? Lystra, Iconium, and Antioch. Doon sa area na yon, okay, again, okay, study na to, parang geography class na rin. Dito, okay, Antioch, Iconium, dyan sa area na yan, pabalik-balik yan sila, para, sabi dyan ng talata, verse number 21, na may naturuan na sila. Taught many. O, nag-return na sila again. Verse 22, anong ginagawa nila doon? They're confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith. Kasi iiwan nila eh. Okay? Iiwan ni Paul kasi nga, nakita nyo naman ministry niya eh. Pag nagturo siya sa isang bayan, turo siya. Iwan niya ulit. Next siya. Ngayon, pag natapos na siya doon, maaaring balikan niya to, at pag nakita niya, nagpapatuloy sila, mag-ordain na siya ng elders. Sabihin, parang maglagay na rin siya ng pastor sa kanila. Ito, nagpatuloy pa si kapatid. Okay, sige, ordain natin siya sa ministry. So, ganun yung ginagawa niya. Now, verse number 22, and that we must through much tribulation enter into the kingdom of heaven. So, nandiyan na tayo. Okay, nasa na tayo? Ayan na yan. Now, verse 24 to 28, and after they had passed throughout Pisidia, they came to Pamphylia, and when they had preached the word in Perga, they went down to Attalia. Okay, and then sailed to Antioch. Ang preacher, teka, ang dami na nun ah. Okay? May time na nag-i-expound siya sa mga pinupuntahan nila. May time na parang dumaan lang sila doon. Okay? Pero yung mga binanggit natin na yon, saan yun? Dito na yun. Okay? Pabalik na yun eh. Attalia. Uy. Yun ba ay... Okay. Okay lang yung yung itutok mo lang yung antag dyan. Tutok mo lang yung exposure. Yan. Okay. Sige po, kahit mag-lights po tayo. Buksan nyo lang po yung bintana para hindi tayo mainitan. Kasi ang sabi ang sabi sa balita, nasa red alert yata ang Luzon regarding sa kuryente. So, kapag gabi, nawawala ng power.
3 p.m. tas 7 to 8, parang ganyan. So, kasi yung demand daw ay mataas. Okay? Kasi mainit nga. Alright? So, sige po. Okay. So, nasa na tayo? Verse number... Love, paabot lang ako nung phone na isa para makita ko lang ang Bible. Okay, pero hindi na po tayo magtagal dahil nga nawala ng power at mainitan din kayo. Ayun. Thank you. Alright, nandun na po tayo sa verse number 24 to 28. Now, dumaan lang sila doon, went down to Atalia, and then sailed to Antioch, from whence they had been recommended to the grace of God for the work which they fulfilled. And when they were come, so bumalik na sila sa base nila po doon. Okay? Nakabalik na po sila sa base nila. At tapos, and when they were come and had gathered the church together, they rehearsed all that God had done with them, and how He had opened the door of faith unto the Gentiles. And there they abode long time with the disciples. So yun na po. Chapter 14, nag-end na po dyan sa verse number 28, yung first missionary journey. Okay? That's the end of Paul's missionary journey. Yung first. Kasi meron tayong tatlo. So yung first missionary journey, nag-end na dyan sa verse number 28. But for the sake of everyone, at mainit din, so doon na lang tayo magtapos ngayong gabi. Okay? So tayo po yung manalangin. Dear Lord, salamat po sa iyong kabutihan. Thank you, Father. Even though na wala na kuryente, salamat sa mga kapatiran na nag-attend po ngayong gabi. Salamat dahil mabuti po kayo. At yung mga karanasan ni Apostle Paul sa Book of Acts ay naging example din sa amin na maging faithful, na magpatuloy, na kung meron mang hardship sa ministry, may mga kahirapan man, may mga balakid man, ito po ay part ng pagsaserve po namin sa inyo while here on earth. And one day, Panginoon, maayos na ito lahat, mawala na rin lahat nitong mga problema na to kapag kasama ka po namin. Salamat. And I pray na mga kapatiran, mas lalo maging faithful po sa inyong gawain. At kami po ay magtulong-tulong para po sa ikususulong nitong gawain po na ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen.